opisina niya. Kasi alam niyo naman po, ito ay hindi rin ito ay paggastos din sa pera ng bayan na wala namang pinatatutunguhan. Naghain ng reklamo ang Huwag Kang Kukorrupt movement sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Laban ito sa patuloy na pagliban ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado sa gitna ng banta ng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC. So ayun mga pre, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-absent nitong DDS Chinators, okay, o Chinator na si Bato de la Rosa at ayun nga, no, ibig sabihin po, itong si Bato tuloy-tuloy pa rin pong nakakatanggap ng sahod, no, kahit siya po ay absent, 'di ba? Ilang buwan na po siyang absent, pero tuloy-tuloy pa rin po yung natatanggap niyang sahod, no? Galing po 'yan sa pera ng taong bayan. Ako po masama po yung loob ko kasi bakit ito hinahayaan po na sumahod nang wala namang ginagawa? Diba? Ay dapat lang po talaga mapatigil na po yung sahod diyan. 'Di ba? Dapat nga pati sa pagkasenador niya matanggal na 'yan kasi wala na po. Binuto po siya ng taong bayan pero hindi naman po nagtatrabaho. 'Di ba? Binuto po siya ng taong bayan pero hindi po natin maramdaman kung nasan siya ngayon. Pasarap buhay lang tong animal na to. 'Di ba? So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag niyong kalimutang mag-like, share, subscribe dito sa Bengador mga pre. Siyempre, no, may TikTok, Facebook po tayo dyan. Ayan o may Bengador din po na Facebook page. Ayan. Sana po yung suportahan. So tuloy po natin ang balitang ito mga pre. Kaugnay ito ng pagkakasangkot niya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang International Tribunal. Ayon kay dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno, co-convener ng Civic Society Group, dapat talakayin at tukuyin ng komite kung may paglabag ang senador sa Senate Rules and Ethical Standards. Ang sinasabi lang po natin ay ma-discuss ito at magkaroon nga po ng sanction. Hindi po natin alam kung may malinaw na rules na dito sa Senado sa mga ganitong pagkilos, pero ang hinihiling po natin ay sana magkaroon ng malinaw na sanction katulad ng mga ordinaryong manggagawa na nagkakaroon ng sanction kapag hindi ginagawa ang trabaho. Dapat po nag-apply din yan sa mga leader natin sa pamilya. Kasi mga pre, imagine niyo na lang po kung isa kang normal na Pilipino, okay? Wala kang katungkulan sa gobyerno. Mag-absent ka lang po sa iyong company na pinapasukan, okay? Hindi ka po sasahod. Kapag tinuloy-tuloy mo po yung pag-a-absent mo, 'di ba? Tanggal ka na sa trabaho. Awol ka na. Awol na. Pero itong si Bato 'di ba? Ilang buwan ng absent. 'Di ba? Ilang buwan na pong absent to si Bato pero yung sahod natatanggap pa rin ng kutong lupang ito, no? Grabe. Akala natin magtatrabaho. Nung una nagtrabaho naman po pero para lang kay Duterte. Hindi po para sa taong bayan, di ba? Nakakahiya. Sus Mariusip. Tuloy po natin ito. Inihayag naman ni Senate President Vicente Sotto III na hanggang sa ngayon ay tahimik pa rin ang Senado kaugnay ng issue sa kabila ng suhestyon sa gitna nila na pag-aralan ng kanilang rules. Ngunit duda si Sotto kung ititigil din ang sweldo ng mga empleyado sa opisina ni De La Rosa. Because munang maraming empleyado yun. Ako, para sa akin mga pre, sa empleyado ni Senator De La Rosa, mahirap din naman pong itigil yun kung nandun naman po sila sa opisina, pumapasok. Dapat ang target lang po dyan, yung absent. Yun po yung dapat itigil po talaga. Yung mga empleyado, nagsasubmit sila. Kasi kawawa naman po yung mga empleyado kung idadamay sa issue ni De La Rosa. Bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. So mahirap yun. Para naman kay Senador Amy Marcos, hindi niya maintindihan kung tama o hindi ang no work, no pay, lalo na ang opisina ni Senador De La Rosa. Hindi niya maintindihan kung tama ang no work, no pay sa opisina ni De La Rosa. Ang bobo mo naman. Ang bobo mo naman, Amy. Simple lang. Pag sinabing no work, no pay, intindihin mo. Basic lang, edi tama.
No work, no pay. Ipatupad. Yun yung tama eh. Grabe. Eh kung ganyan lang pala, na kahit absent ka, ilang buwan kang absent, tuloy-tuloy pa rin yung sweldo, ikayatin ko na lang po kayong lahat. Takbo tayong lahat ng senador. Kasi pag nanalo po tayo, hindi na po tayo magtatrabaho. Absent na lang tayo ng absent. At least tuloy-tuloy yung sahod. Diba? Palagi ko hindi naman niya ginusto to eh. This was Tanga? Tanga talaga. Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to. Wala akong paki kung ginusto niya o hindi. As long as hindi siya pumapasok, diba? Wala akong paki kung ginusto niya o hindi. I mean, Marcos, dinedefend mo pa rin. Haba ng baba mo. It was not intentional. This was not what he wanted. But if there are threats to his person, there are threats to him that will not be. Lunok laway, I mean. Lumunok ng laway. Responded to, and he himself will not be protected. Eh, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Oo, yun na pumunta. Pero tanggalan ng sahod. Tanga talaga. Sana may assurance ang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Pinauubayan naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang issue sa Ethics Committee. I would not want to preempt yung ethics kung ano yung action taken nila. Opo. Sir, isa na lang yung But sinasabi. once prepared, the ethics committee has to act. Inilahad naman ni Senador J.V. Ejercito, chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges, na may nauna ng 6 na reklamong naihain sa komite. Kaugnay nito, hindi anya pwedeng unahin na lang ang ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa. Of course, just like in any proseso, first in, first out. Diba? Hindi mo pwedeng gusto nila mauna isa, pwedeng unahin. So, first in, first out. Kung ano yung unang na-file, then we will hear that first. Hindi pa rin matiyak ni Senator JV kung makapagsisimula na ng mga pagdinigang komite sa mga ethics complaint bago ang buwan ng Marso. Asher Kadapan Jr., UNTV. So kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa issue ni Bato de la Rosa? Nararapat pa bang ituloy yung sahod nito? Kahit hindi naman pumapasok, absent, o tigil na lang? Di lang po dapat yung sahod yung mapatigil nito kung ako po yung tatanungin nyo. Dapat yung kanyang pagkasenador, mapatigil na rin.